Ha? Kartilya ng Katipunan? Di ba luma na yan yung gawa ni Gat Emilio Jacinto? Oops! Luma man sa iyong paningin. Pag nalaman mo, tiyak na iyong hahanap-hanapin. O yan, yun ang ating pag-aaralan. Ngayong araw na ito, kaya naman, tara na, alamin na natin ang mga layunin. Mamingwit tayo. Hulihin ang mga isdang may kaugnayan sa akdang sa kabataang Pilipino at pag-ibig sa tinubuang lupa. I-type lang dyan sa comment section ano ang mga hinuling mong mga isda na may kaugnayan sa nakaraang akda o mga aralin. Apat na larawan, isang salita. Suriin ang mga larawan upang malaman ang isang kasagutan. May paaralan. May himpilan ng pulis. May kalsada na may iba't ibang karatula. At may korte. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang susunod. Ina na kasama ang anak na nag-aaral. Isang tour guide. Sunod ay kompas. Ang sunod ay isang nakakakita at isang kasamang bulag. Tama ang iyong sagot sa ating paglaro. Panuntunan at gabay. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga akdang ito noon at ngayon? Kung ang nakaraan ay tula ang ating pinag-usapan, ngayon naman ay isang sanaysay. Tara na, tunghayan natin ang akdang ito. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang lasang. Gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan na yung pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong sa yaman sa ganda, ngunit di mahihigtan sa pagkatao. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa sa puri. Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalong dapat ang isang tao ay magtapang ng puso't makatwiran kaysa may takot na puso't masasamang loob. Ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitan mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-iwi sa iyong kasanghulan. Ang dumuibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ang kamahalan ng layo na inaasam, masamay di nasusukat sa pagkakamit ng alim ng katawan, kundi sa kaginhawahan ng isip at kaluluwa. Ang taong matuwid, kailan may matatakot. Ang taong may dangal ay hindi bula, at ang may hiya ay hindi nananakit. Ipagtanggol mo ang inaapi, labanan ang umaapi. Ang katwiran ay ang
katwiran ay magkatawan sa kaliwanagan ng ating mga mata. Ang isang kapatid ay di lalapas tanganin sa harap ng kapwa. Kapatid sa lahat ng oras ay gagamitin ang buong lakas, talino, yaman at buhay sa pagtatanggol sa kapatiran. Ang tagubiling ito'y wag mong titingnan gaya ng isang kasulatan lamang, kundi sa mong tungkulin na dapat gampanan ng buong sikap at ng buong pagpupunyagi. Hindi ba't napakaganda ng nilalaman ng akdang Kartilya ng Katipunan ni Gat Emilio Jacinto? Kaya naman, kung talaga naibigan nyo, tayo na maglaro ng Batong Henyo. Pangkatang estatwa, gawa ng nakahintong eksena ang bilang mula sa Kartilya. Tandaan, pipili ang guro ng magpapaliwanag mula sa inyong mga estatwa. Humanda! Nakikita ang iba't ibang husay nyo at iba't ibang kakayahan. Kaya natitiyak kong mas kakayanin nyo pang lalo habang kayo'y nahasa sa mga gawain. Narito ang pangsuri. Pagsusuri ng akda batay sa elemento ng sanaysay. Ang mga elemento ng sanaysay na ating susuriin at iuugnay sa akda ay paksa, anyo, kaisipan, damdamin, himig, estilo, detalye o pangyayari, at wika. Ano ang paksa? Ito ang pinag-uusapan o pangunahing tema ng sanaysay. Mula sa akda, ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa pagmamahal sa bayan at kabutihang asal ng isang katipunero. Anyo, ito'y tumutukoy sa kaayusan o struktura ng sanaysay, kung ito ba ay formal o informal. Ang akdang ito ay isang formal na sanaysay na nasa anyong prosa, minsan parang panuto o sermon. Ano naman ang kaisipan? Ito'y pangunahing mensahe o aral na nais ipabatid ng may akda. Sa akdang ito, dapat maging marangal, makatao at tapat ang isang tunay na makabayan. Damdamin? Ano ang nararamdaman ng manunulat habang sinusulat ang akda? Sa akdang ito, may matinding pagmamahal sa bayan at paninindigan sa tama. Himig. Paano ipinarating ang damdamin? Sa akdang ito, seryoso at mapangaral, parang gabay ng isang magulang sa anak. Estilo. Ito'y tumutukoy sa paraan o pagkamalikhain ng pagsulat. Sa akdang ito'y pinagsamang talinghaga, tuwirang salita at panuto sa inyong kasabihan. Detalye o pangyayari, mga tiyak na halimbawa o sitwasyon. Sa akdang ito'y pinagsamang talinghaga, tuwirang salita at panuto sa inyong kasabihan. Wika. Ang wikang ginamit, formal, di formal, malalim, simple. Sa akdang ito, formal at malalim na wikang Tagalog noon o wikang Filipino ngayon na akma sa kanilang panahon at seryosong mensahe ng sanaysay. Napakaligaya ko dahil nakita ko yung masaya sa inyong mga gawain habang naglalaro at nagsusuri. Kaya naman, dumako na tayo sa Talas Isip para sa aktang Kartilya ng Katipunan. Gumuhit ng masayang mukha kung tama ang pahayag at
malungkot na mukha kung mali ang pahayag ayon sa kartilya ng katipunan. Unang bilang, igalang ang mga kababaihan. Ikalawang bilang, makipagkapwa ng maayos. Ikatlong bilang, tumulong batay sa pakinabang. Ikaapat na bilang, maging patas sa lahat ng bagay. Ikalimang bilang, ingatan ang mga ilalabas ng bibig. Natitiyak kong naunawaan ng inyong isipan at puso ang aralin natin ngayon. Kaya naman, tayo maglaro ng kartilya ng paaralan. Ibahagi ang sisikaping sunding aral mula sa kartilya ng katipunan. Sabihin mo na mga bilang at nilalaman na mula sa kartilya at tumbasan ito ng nais mong ipangako na nais mong gawin kaugnay nito. Ang kartilyang aking napili ay ang ikaapat. Maitiman at maputi ang kulay ng balat. Lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahigtan sa pagkatao. Para sa akin po, igagalang ko po ang pagkakaiba ng bawat isa. Di ba? Napakadali lamang po ng gagawin. Pumili ng bilang, banggitin ito, at ipaliwanag, ibahagi mo ang iyong pangako bilang isang mahusay at mabuting mag-aaral. Ngayon, nandito na tayo muli sa Sali Ugnay. Salita'y pagugnayin ng makapaglahat ng ating aralin. Narito ang halimbawang sagot para sa buong aralin natin ngayon. Ang kartilya ay parang school handbook na nagsisilbing gabay para sa tamang gagawin para magtagumpay na naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli, paalam!